Mga diya, so bali ito na yung part 2 video natin sa pag-overhaul natin sa Raider 150 carb. Pakita ko sa inyo paano yung pagkabit natin sa kanyang crankshaft. Ayan, yung balancer at yung palatandaan na dapat natin gawin bago natin siya ikabit. At yung sa kanyang transmission gear mga diyas, ayan, kung paano natin siya ikabit at paano pagkabit ng kanyang shifting fork. Ayan, so umpisahan na natin. So tara. Ayan, bali dito mga diyas, initan muna natin, i-bluetooth natin para hindi masyadong matigas sa pagpasok natin ng kanyang bearing. So kailangan natin initan. Ayan, initan muna natin at kapit natin yung bearing. So pagpasensya nyo mga diyas, voice over lang muna tayo. Ayan, maingay kasi dito sa shop. Natapos na natin sa kabila mga diyas, dito naman tayo. Dito natin ikabit yung kanyang crankshaft assembly. Ayan, inita naman natin. Magawa sa 2 minutes. 2 minutes? Right. Ganito ang proseso natin mga diya sa pagkabit natin ng crankshaft para maiwasan natin yung pagpukpok o hindi salayin ng ating crankshaft. Ayan, kung meron naman kayo mga tools gaya ng puller, ayan, para sa crankshaft. So sunod mga diyas, ipakita ko rin sa inyo paano gamitin yan. So dito na muna tayo sa pagpainit lang muna. Ayan, so wala namang problema, basta maiwasan lang natin yung pagpukpok. Ayan, so painitan natin 2 to 3 minutes. Ito na. Tara, ginagalaw. Guard. Okay lang ko lang ka. Teka naman, takbo ko yung yan. Takbo yan. So ganoon lang mga diyas, pagpasok ng crankshaft para iwas tayo sa pukpok. Gamit lang yan ito, Bluetooth. Ito na mga diyas, napalitan natin ng balancer damper. So nakabit na natin. Ayan, bali dito napalitan na natin ng balancer damper. So hindi lang natin napakita. So ang tunog niyan mga diyas, kapag sira yan, parang connector rod rin. So dito pinilitan na natin para isahan na lang, kasi banda sa loob yung kanyang balancer gear at yung kanyang balancer damper. So iba sa Raiderify, nasa clutch side sa. So dito sa Raider carb, nasa loob. So kailangan natin palitan yan. Ayan. So kabit na natin yung transmission gears niya mamaya. Ayan, pakita ko rin sa inyo. So kabit na rin natin yung isang gear balancer natin. So may palatandaan dyan mga diyas, yung merong tuldok. So dito rin sa kabila, yung sa balancer gear natin, dapat nakatapat yan. Kasi pag hindi nakatapat yung dalawang palatandaan, bumangga yung inyong balancer sa inyong connecting rod, yung sa ilalim niya. Yan, mabanggaan sila. So itong tuldok na to, ayan. So itong dito sa isa, ayan. So dapat makatapat yan. So pakita ko sa inyo mamaya.
Ay mga Diaz, dapat nakatapat yan sa dalawang tuldok. Ayan. Para hindi mabanggaan yung balancer at sa crankshaft. So dito sa transition mga Diaz, ito yung tinatawag na main shaft at counter shaft. Ito yung lagayan ng sprocket. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, at sixta. Pero nang tama kaunti yung kanyang sixta. Kapit natin. So, dalawang 52 dito yan. Tapos ito isa dito sa main shaft. Paglagay ganito. Hindi sa ganyan. Isa ganito. Itong isa mga Diaz, hindi ganito yung paglagay. Yan. Jamming po naman. Ito yung tama. Yan. Ito yung lagyan ng neutralizer. Stop. Tapos free wheel. Dapat free wheel siya. Yan, dapat may ikot natin. Yan, tinta. Fifth gear, fourth gear, third gear, second gear, first gear. Drag. Let's. Kickstarter naman tayo. Kabit natin. Ito yung sa kick spring. Washer. Tapos pasokin na sa butas. Yan, dapat nakatutok dito. Tapos go. Tapos gear. Kahit magkapalikat, walang problema. O sir, kahit magkapalikat, walang problema. Goods. X. Sito mga Diaz. Ganoon lang pagkabit. Tapos takpan na natin mamaya. Yan, nakabitan natin mga Diaz. Pinahirapan tayo dito sa mga bearing nya. So may mga part dati na merong siguro dati na ano nila to, na pilit ipasok. So kaya niliyan natin yung mga part na may mga matigas sa side ng bearing. Yan. Ilan natin napakita kasi mahaba yung video natin. Okay na to mga Diaz. Ayan, hanggang dito lang muna ating video about dito sa Bangan sa part 3. Paano natin mapandar itong motor niya at sa pag-repair ng head. Ayan. Peace out.